Ako hindi nga tantanan ng mga nagre-request ng mini pancake donuts. Kaya syempre gumawa na ako. Tapos sinamahan ko na rin yan ng no cook at saka mas matagal ang shelf life na flavored sauce. So tara na. 1 medium size na itlog. Kailangan natin tong i-froth. Actually, nag-adjust ako ng recipe dun sa sinare ko nung minsan na pancake. Okay rin naman yung outcome niya, no? And marami na nakagamit ng recipe na yon para dito sa donut maker. Kaya lang medyo napapalatan ako dun sa outcome niya eh. Kaya nag-adjust na rin ako and nagbago na rin ako ng procedure. Kaya rin hinahalo ko ng bongga tong ating itlog para mas umumbok siya dun sa pancake donut maker natin. Tapos no, naglagay na ako ng 1 teaspoon ng salt, 1 cup ng gatas, pwedeng evap, pwedeng fresh milk, 1/3 cup ng sugar, and 2 tablespoon ng oil. Ayun, para hindi siya masyadong mag-flat, nagbawas ako ng milk dun sa original recipe ko ng pancake. And then, naglagay ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract emulko para mas mabango yung ating pancake. Nag-adjust din ako ng sugar from 1/4 naging 1/3 para hindi maging maputla yung ating magagawang mini donuts. And para hindi tayo magkaroon ng maraming lumps, hindi tayo mahirapang maghalo o kailangan pa nating magsala, nag-sift ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour and 1 tablespoon ng baking powder. Unti-unti kong ibubuhos dito yung ating liquid ingredients para hindi na nga tayo mahirapang maghalo. Kapag wala na siyang lumps, tsaka nyo na ibuhos yung rest ng ating liquid ingredients. Haluin ulit hanggang well mix na and then padaanan ng spatula para siguradong halong-halo. So magiging ganito yung consistency ng ating pancake batter and then isasali na natin yan dito sa container para mas madali natin siyang mailagay dun sa mga molds mamaya. Madali lang i-prepare at simpleng-simple lang naman yung mga ingredients natin, so hindi nyo na kailangan bumili ng pancake mix para mas makamura. Syempre, pang negosyo yan, dapat dun tayo sa mas makakamura, syempre, at mas masarap. Ito na nga yung nabudol ko na donut maker. Wala siyang heating setting sa taas. Pinirihit ko to for 5 minutes. Hindi na natin to kailangang brushan ng oil or butter kasi kadalasan na lumalabas ng ganito is mga non-stick na. Lagyan lang natin yan ng hindi punong-puno na ating pancake batter and then sarahan na natin and ikukuk lang natin to for 3 minutes. Pagbukas ko nga nito, medyo na-disappoint ako nung una ko siyang ginamit kasi wala yatang heating element yung ibabaw niya, yung nasa ilalim lang. Kaya pagbukas natin, ayan, puti lang yung ibabaw niya. So ang ginagawa ko, binabaliktad ko lang siya and sasaraduhan ko ulit siya for 1 minute para naman lumutong din yung ilalim. Yung recipe natin na to ay makakagawa ng 36 pieces na mini pancake donut. So, ang dami na din niya magagawa. Tatlong salangan lang pati kasi 12 pieces ng 12 pieces to. So, ayun, niluto ko na lang lahat hanggang matapos na tayo. And ito na yung ating mga mini pancake donut na ang cute. Inarrange ko lang to sa 500 ml na clamshell kasi yun yung nakadalasang nakikita ko. Tapos, unahin natin yung pangkaraniwan ko laging nakikita online. Nag-add lang ako dito ng 1:1 na powdered milk and confectioner sugar. Halimbawa, 1/4 cup na powdered milk, 1/4 cup na powdered sugar. Tapos, haluin mo lang yon and ibubudbud mo lang siya. Para siya magiging mojako. Tapos, yung isa pang pangkaraniwan is yung mga melted chocolate or ganache. Any flavor ng chocolate, pwede. So, i-drizzle nyo lang yan and voila! Lagyan ng toppings, okay na yan. Pero para sa medyo mahirap-hirap natin mga flavor,